Magandang umaga mga kabayan. Narito ang pinakabagong tibok ng Israel-Iran War sa ikasampung araw ng putukan. Habang tulog pa ang karamihan kagabi, kinumpirma ng Tel Aviv na na-neutralize nila ang tatlong luma na F-14 Tomcat ng Iran na nakapark sa Shahid Babae Air Base sa Isfahan. Gumamit ang IDF ng F-35I jets na may precision glide bombs. Sa kuha ng satellite, kitang sunog ang runway at butas-butas ang mga bubong ng hangar. Wala pang isang oras pagkatapos, nagpaulan naman ng drones ang Israel sa communication relays malapit sa Natanz. Sabi ng IDF analysts, na-rewind daw ng strike ang missile coordination grid ng Tehran ng at least 2 hanggang 3 years. Parang pinindot ang reset button, pero hindi nagpahinga ang Iran. Bandang 1:50 a.m. Tel Aviv time, isinabak nila ang Operation True Promise. 15 ballistic missiles kasama ang halos 100 suicide drones. About 90% na SWAT ng Iron Dome at Arrow 3, pero 5 warheads ang nakalusot. Isa ang nagpasiklab ng diesel depot sa Ashdod, while 2 pa ang nagpatumba ng 2 mid-rise sa Haifa. Official fatality count sa Israel umakyat na sa 25 at lampas 800 na ang sugatan mula June 13. Sa panig ng Tehran, inamin ng state media na 3 senior IRGC logistics officers ang kasama sa tinamaan sa Isfahan strike, kaya higit 400 na ang kumpirmadong patay sa Iran. Tanggalan din sila ng forward depots, kaya napilitang umatras ang mobile launcher brigades papaloob sa central provinces. Sa ere, nagpapahiwatig ang Washington. Inilipat nila ang B-2 Spirit stealth bombers papuntang Guam. Malinaw na mensahe na ready silang mag-deploy ng GBU-57 bunker busters sa Fordow kung lalampas sa red line ang Tehran. Para naman sa ating mga kababayang nasa conflict zone, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 191 na ang nagpalista para sa voluntary repatriation mula Israel, tumaas mula 178 kahapon. Nakaschedule ng umuwi ang first batch na 26 Pinoy sa Lunes o Martes sa tulong ng Department of Migrant Workers. Bukas 24/7 ang Middle East Help Desk sa Hotline 1348 para sa anumang SOS. Mga kababayan, stay alert, sundan ang advisories at laging isaisip ang kaligtasan.